Plano ng ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang utos ng Finance Department na ipasauli sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Papalo lang naman yan sa 90 billion pesos. Git ng ilang mambabatas at eksperto, immoral at labag daw yan sa batas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Benefits natin. Ang dami nating pwedeng gamitin do sa 90 billion. In essence, I think it's unconstitutional. It's immoral, it's illegal. Kinukwestiyon ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang desisyon ng Department of Finance na ipabalik sa National Treasury ang halos 90 billion pesos na unused funds o hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang utos na yan ng DOF ay para mailipat ang pera sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Ito yung mga naka-standby na programang naghihintay lang malagyan ng budget. Pero giit ni Liachon, labag sa Universal Healthcare Law ang direktiba. Pwede raw sana kasing nagamit ang extra budget para palawakin pa ang coverage ng PhilHealth. Sinagundahan siya mismo dyan ng may akda ng batas na si Senator J.V. Ejercito. Ayon kay Ejercito, nauunawaan niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno. Pero ang pondong para sa kalusugan ay dapat umanong gamitin lang para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Depensa naman ng PhilHealth, aprobado ng Board of Directors nila ang pagsasauli ng pondo, alinsunod sa General Appropriations Act. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ng unang tranche na 20 billion pesos ang PhilHealth sa National Treasury. Ito raw ang ginamit ng Department of Health para mabayaran ang health emergency allowance sa mga health workers noong pandemya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Finance na ang paggamit sa excess funds ay mas mainam na paraan kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Pero ang grupo ni Liachon at ng Philippine Medical Association plano pa rin questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Umapela rin sila ng investigasyon sa Senado. This is bigger and worse than the Pharmaly kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.